Hi everyone! Welcome to my channel, and for today's video, pag-uusapan natin ang bagong skin problem na meron ako. So I've been dealing for this for a couple of months. It's actually started last year, pero hindi ako nakapag-visit sa aking derma doctor kasi syempre because of the schedule. Pero syempre dahil dumarami at kumakati siya ng sobra, nagsusugat pabalik-balik, hindi nasusolusyonan. So, sabi ng boyfriend ko na I need to visit my derma doctor again para maresetahan ako ng mga gamot or mga ointments na kailangan sa akin. So, by the way guys, yun nga, nakapag-visit ako last February 16 or 17. Yan. So, base sa aming pag-uusap, ayan. So, ako ay nakaka-experience ngayon ng lichen simplex chronicus, or it's also known as neurodermatitis. So, when we say neuro, it's a nerve or nervous system. Tapos, pag derm, it means skin. Itis is inflammation. So, I will show you sample photos na meron ako. Ayan. At sa ibang klaseng, ang tawag dito, ibang klaseng look or itsura naman ng neurodermatitis or yung lichen simplex chronicus. Ayan. Kung nakikita ninyo yan sa mga screen, so syempre iba-iba yung nakikita natin at na-experience ng iba karamihan sa atin. Pero alam niyo ba, ang neurodermatitis guys is a skin condition characterized by chronic itching and scaling. So, yun yung once na, kagaya ko, like this, oh. Kapag ito nangati, kinamot ko, kakamutin ko hanggang magsugat siya, na wala pa rin akong nararamdaman. So, ganun yung nangyayari, guys. The more na kinakamot, lalong daw kumakati at kumakate. So, for now, para naman, sa base sa mga research ko kasi, ganon. So, nagkakaroon tayo sa wrist, sa neck, sa knees, any part of our body, pwede siyang magkaroon nito. Pero hindi siya nakakahawa, guys. So, kumakalat lang siya sa sarili mong balat or skin or katawan. Ayan, okay? So, saan nga ba or ano nga ba ang causes ng neurodermatitis? Yan, mag-start muna tayo dyan bago tayo magtungo kung ano yung mga nireseta sa aking gamot or ointment. Okay? So, for now, sabi kasi dito, it may be that this disease develops when nerves in your skin overreact. So, this could explain why dermatitis often begins when a person feels intense emotion like stress, anxiety, and depression. So, this may cause a mind-body reaction. Yan. Because of the stress, madalas kasi, siguro ako, pag na-stress, madalas nagaganyan ako, o nagkakamot ng kamay, kaya nagda-dry din. May mga pero umukay na kasi dahil sa gamot na or ointment na binigay sa akin. So first, ano nga ba yung mga bawal? Ayan, ang mga bawal lang naman is pag nangati, huwag mong kakamutin. That's it. And then huwag ka munang gumamit ng mga scented soap and everything na hindi hypoallergenic. Okay? Tapos kapag meron ka sa legs or dito sa katawan, kailangan or i-avoid natin ang magsuot ng masisikip and yung fitted sobra sa katawan natin. Yan, bawal yan. Pero pagdating sa food, guys, wala naman daw bawal, sabi ng aking derma doctor. So, kahit ano, pwede mong kainin. Basta yun lang ang iyong i-avoid para lang hindi siya mag-cause ng itchiness ulit. Okay? So, ngayon, ano nga ba yung kailangan kong i-take or gamitin? Kung mapapansin ninyo, meron ako dito. So, ako guys, nag-decide lang ako gumamit ng lotion. Pero, ang nireseta sa akin is, kailangan kong gumamit ng clobetasol ointment. Ayan, para sa mga area na meron ako nito. Ayan, yung mga nangangati, ganyan. Ointment. And then, hypoallergenic soap. And then, yung third is cetirizine. Kapag nangangati, you can take it. Sa gabi lang. Okay? Ayan. Tapos, kailangan ko bumalik after 2 weeks. So, naka-sked ako ng March 2 para sa follow-up check-up ko. Okay. So, yung unang, guys, is yung ointment is ito.
So, itong klaseng ointment na to guys, hindi po ito nabibili outside. Like, what I mean is like Mercury, generic, or TGP, the generic pharmacy. Kasi ito, nabibili lang to sa clinic po nila mismo. Ayan, pipicturean ko na lang kasi hindi siya nagpo-focus. Basta ito, clobetasol ointment siya, 0.05%. Ayan, ganito siya mismo. Sealed to nung binili ko, of course. This one is 350 pesos po. Ayan. Okay? So, ayan. Ito naman, ginagamit ko after maligo. Ganyan. Tapos, nilalagay ko siya like, or paglagay ko, inaantay ko muna after 10 minutes siya ako pwedeng magsuot ng damit. Okay. So, tapos kagaya nito, ointment, ganyan yung itsura niya. White. Tapos, I will show you the sample video. Ganyan kasi itsura niya once na in-apply or pinahid natin siya sa skin. Okay? Tapos, meron akong binili sa kanilang soap na hypoallergenic. That is 180 pesos. Yan naman clear. Ayun yung itsura. I have the sample video and photo. So, kayo na humusga. Pero yan, pag ginamit natin, hindi siya bumubula. Tapos, gumagamit lang ako ng Cetaphil Baby Daily Lotion natin kapag nagda-dry yung balat ko para hindi siya humawa ng humawa. And then, other than that, bumili na ako ng Cetaphil and then yung lotion. So, for now, guys, yun lang naman yung mga ginagawa ko for the meantime. Pero yung follow-up check-up ko, I will share with you. But for now, thank you so much for watching. If you have any question, or kung kayo naka-experience nito, maybe may advice or recommendation kayo, just put your comment down below. Thank you so much and have a good day.